dumalo dito bilang selebrasyon sa pagtatapos ng Ramadan. At sa start ng program, it is a must na dapat may basa ng Holy Quran. To be given by Khalid Sakili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ang second part ng ating program ay ipakilala ko sa inyo ang ating guest speaker sa gabing ito para magbigay liwanag sa atin tungkol sa pagtatapos ng Ramadan. At maybe lahat ng mga Muslim dito ay nakakilala kay Sheikh Amin Rodriguez ng Dawa Center ng Jeddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittabi'al huda, kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Maraming salamat sa pag-aanyaya at magandang gabi po sa inyong lahat. Alhamdulillah, natapos natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at bilang paglilinaw, batay sa banal na Quran, ang buwan na kung saan sinusunod ng mga Muslim na kalendaryo. Ito ang kalendaryo na itinalaga ng Allah sa simula't simula pa lamang na nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan. Kaya ang mga Muslim ay sinusunod ang panuntunang ito, at kung bakit tayo nag-aayuno ay ipinahayag ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan upang gabay at panuntunan sa katotohanan at kamalian. Hindi lamang banal na Quran ang ipinahayag sa buwan ng Ramadan, maging ang suhuf
na ipinagkaloob kay Propeta Ibrahim ay ipinahayag din sa buwan ng Ramadan. Maging ang Taura na ipinahayag kay Propeta Musa alayhisalam ay ipinahayag din sa buwan ng Ramadan. Maging ang As-Sabur na ipinahayag kay Propeta Dawud o Propeta David ay sa buwan din ng Ramadan. Ganon din ang Injil o tinatawag na Gospel o Magandang Balita ay sa buwan din ng Ramadan, at ang pinakahuli rito ang tinatawag na Banal na Quran. Dahil dito ang mga Muslim ay nagsasagawa ng tinatawag na pag-aayuno bilang pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkatapos nilang gawin ang ibada, ang mga pangrelihiyon na gawain na tulad ng pag-aayuno ay nagdiriwang sila ng tinatawag na Eid. Kaya itong gabing ito ay pagdiriwang bilang pagpapasalamat sa Allah, at doon sa pagpapasalamat sa Allah ay binibigkas nila yung mga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila. Walang sino man ang bukod, tangi na karapat dapat sambahin kundi ang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, at ang Allah ang karapat-dapat ng papuri, sapagkat siya lamang ang nagtataglay nito. Kasama rito ang pagbibigay ng Zakat al-Fitr at ang pagbibigay o pagsasagawa ng Salat al-Eid. Ang nakikita ko lang sa mga Muslim, kapag buwan ng Ramadan, punong-puno ang masjid sa Salat al-Fajr. Lahat sila ay nagsasagawa ng pagsasala. Para bagang ang Allah ay buhay lamang o naroroon lamang kapag buwan ng Ramadan. Pero pag hindi na buwan ng Ramadan, balik na naman yung mga Muslim na tinatawag lang silang Ramadan Muslim o Hajj na Muslim. Hindi nila pantay na sinasamba ang Allah sa oras ng kasaganaan at sa oras ng kagipitan. Ang tamang pamamaraan, dahil ang Allah ay nandiyan at mananatili magpasawalang hanggan, kung paano natin ginagawang ibada sa buwan ng Ramadan, kinakailangan gawin din natin ng patas at pantay ang lahat ng ibada sa mga magkakasunod o ibang mga buwan ng Ramadan. Kaya hindi ko alam kung nagkaroon tayo ng benepisyo sa ginawa nating pag-aayuno, o yung mga iba ay natulog lang sa buwan ng Ramadan, pag oras na ng malapit ng mag-break ng pas, saka lang sila magigising, at pagkatapos pagdating ng gabi kung ano-ano mga ginagawa nila, pagkatapos kakain sila ng maaga, alas 12. Kaya hindi talaga yun ang tamang pagka-fasting. Gutom, uhaw lang, at walang saysay o walang benepisyo yung ginagawa nila. Kaya bilang isang pagkapayo, ipinapayo ko sa ating mga kapatid, maniwala kayo, walang tagumpay hanggat hindi tayo nasa matuwid na pagsunod. Hinding-hindi natin makakamit ang tinatawag na tagumpay at karangalan para sa atin. Kaya meron akong presentation inshallah, at bigyan niyo na ako ng hudyat kung ilang minuto yung para sa akin. Bigyan niyo na ako ng sign, at magbibigay ako ng mga pagpapayo. Mas maganda, hayaan nating ang Quran ang siyang magsalita para sa atin. Nang sa ganoon ay mas maunawaan natin kung ano talaga ang nilalaman ng ating pananampalataya. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Ang talatang ito ay patungkol kay Propeta Dawud o tinatawag nating Propeta David. Ipinagkaloob sa kanya ang kaharian, siya ay isang hari, at ipinagkaloob sa kanya ang isa pa sa dakilang karangalan, isa sa dakilang sugo ng Allah. Subalit hindi siya naging ligtas upang pagpayuhan ng Allah sa napakataas niyang antas, at walang sino man ang makaaabot ng ganitong mataas na karangalan na mula sa ating lahat. O Dawud, katotohanan inilagay ka namin bilang tagapaghalili. Ginawa ka naming hari at ginawa ka naming isa sa dakilang sugo ng Allah dito sa ibabaw ng kalupaan, na kung kaya humukom ka sa pagitan ng mga tao ng makatotohanan, at huwag mong sundin ang iyong pagnanasa, sapagkat ililigaw ka nito mula sa landas ng Allah. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naliligaw, dahil sa palagi nilang sinasamba ang kanilang mga sarili
bilang Diyos bukod sa Allah sa pamagitan ng pagsunod nila sa kanilang mga pagnanasa. Kung si Propeta Dawud alayhisalam na tinatawag nating Propeta David ay hindi ligtas para pagpayuhan ng Allah, sino tayo na nag-aangking tagasunod ng mga dakilang mga propetang ito? Sa isa pang talata, إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ang talatang ito ay nagsasabi na walang sino man sa atin ang malinis. Na kung kaya, huwag tayong magmalabis sa ating mga sarili sa pamagitan ng pagtangi ng labis na kapurian sa ating mga sarili. Ang Allah ay kilalang kilala na tayo, simula pa lamang noong tayo ay nasa lumo ni Adam. At maging kayo, nung kayo ay nasa sinapupunan ng inyong mga ina, ay kilalang kilala na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, huwag kayong labis na mag-angkin ng kapurian sa inyong mga sarili. Walang sino man sa atin dito ang malinis. Lahat tayo ay naghahangad ng habag ng Allah. Inaasam natin ang kanyang kapatawaran. Inaasam natin ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng pagpili sa atin. Kung alam ng bawat Muslim na ang kanyang kinalalagyan bilang isang Muslim ay hindi isang insidente, mismo ang Allah ang nagtalaga upang tayo ay hirangin sa lahat ng sangkatauhan bilang isang karangalang magmamana ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan o hindi malalim ang ating pagkakaunawa, magiging masalimuot ang ating buhay. Sapagkat hindi natin maisaayos ang ating buong katauhan batay dito. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jin at ang sangkatauhan maliban sa ako'y nararapat lamang nila na sambahin. Hindi ako humihingi sa kanila ng anumang kabuhayan at hindi ko sinasabing ako'y kanilang pakanin. Walang kailangan sa atin ng Allah. Ang lahat ng ibada, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri o pagpuri, pagluwalhati, ang lahat ng ginagawa nating pagsunod sa Allah ay hindi niya ito kailangan. Kahit na walang sumamba sa Allah mula sa lahat ng sangkatauhan ay hindi mababawasan kung ano man ang kanyang kadakilaan o tinataglay na pagmamayari. Lahat ng gagawin nating pagsamba at pagsunod sa Kanya ay babalik sa atin bilang isang karangalan at bilang isang kagandahang loob. Ang Allah sa katotohanan ang nagmamayari ng lahat at tagapagkaloob ng lahat ng bagay. Siya ang nagtataglay at nagmamayari ng kapangyarihan ng pinakamalakas. Batay sa Hadith Al-Qudsi, kahit ang